Binanggit po ba niya si Atong Ang? I cannot answer that question, Karen. All right. But are there people higher that he's mentioned? I mean, let's say government officials. May ganun po ba? Government officials. Meron. Lumulutan yung pangalan ni Gretchen Paredo doon sa lisang sa Bungero. May ganun ba? I cannot comment on that yet. Kasi we have to, sabi ko nga, we have to validate a lot of data. Pero may ganung info din kayo na may artista nga na sa board? More than that. Marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Tawagan din ako kay alias Totoy kung nakikinig siya ngayong araw na ito na sana i-file mo sa amin ang iyong complaint affidavit para may magawa tayo aksyon dun sa iyong sumbong na may mga pulis na involved dito. So, might as well come forward to us and we start and dig deep dun sa aspetong administratibo. Kailangan na bang matanggal, masuspend, o kaya ma-demote itong mga pulis na ito? Are they fit to remain in their positions? Sila ba'y inosente sa mga kasong binabato ni alias Totoy? Yun ay mga tanong na dapat nating sagutin. Umaapela sa pamahalaan ang mga kaanak ng mga tinaguriang missing sa Bungeros, na simulan na ang pagsasagawa ng diving operations sa Taal Lake, upang hanapin ang nawawala nilang mga kapamilya, matapos ang pagsisiwalat ni alias Tutoy, na umano'y inilibing sa ilalim ng lawa ang mga bangkay, ng mga dinukot noong December 2021. Dahil dito, hihingi umano ng tulong ang Department of Justice sa bansang Japan, para gamitin ang mga submersible remote robot, sa paghahanap sa ilalim ng Taal Lake, tugon sa umano'y pagtapon sa mga nawawalang sa Bungero. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, inatasan na niya ang kanyang staff, na gumawa ng liham sa pamahalaan ng Japan, para humingi ng Remote Operating Vehicles o ROV, at iba pang kagamitan na makatutulong sa pagsusuri sa ilalim ng lawa. Ayon kay Remulla, nakausap na niya si alias Tutoy bago pa man ang eleksyon noong Mayo, at isa siya sa ikinokonsiderang gawing state witness para sa kaso. Makikipag-ugnayan din ang DOJ sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, upang humingi ng tulong, partikular ng mga technical divers, na kakailanganin sa pagsisid sa Taal Lake. Meron naman po tayong mga kaukulang mga equipments. Meron tayong 60 technical divers. So, depende kung ilan ang i-request sa atin ng Department of Justice. But they are all on standby status. So, we will just be depending on the instruction. Mga previous incidents tayo na dineploy yung ating mga technical divers. Pero ang naging challenge dito is medyo matagal na eh. So, this would be a challenging deployment. Any response, Pagcor? What do you think? Does that resolution sits well with you, being the regulatory body of Isabong? Mr. Chair, as guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations, and we will also seek approval po from the Office of the President. Well, that's good. Maraming salamat naman at this committee will not adjourn with a heavy heart. Hindi po kami pagbigyan sa aming hinihingi. Hindi naman ito personal namin. Hindi mo itong personal ni SP, hindi personal ni Secretary ni Senator Ping Lacson, ni Senator Tolentino. Kundi para ito sa mga nawawalang mga kabataan. At pwede pang mawawala kapag, imaginein mo, 350 sultada per day. At yung 350 na cockfights na yan, kung masingitan niya ng isang chupi na entry, meron na namang mawawala ng mga bata. Meron namang mamimising. So kung hindi natin ito ipahinto, baka dadami talaga itong problema na ito. So sana yung stand mo, alam ko, yung stand mo, sana ito'y representative of the stand of the whole Pagcor management. What do you think? Yes, Mr. Chair. We are okay po with suspending the operations, and we will also seek approval from the Office of the President, Mr. Chair. Well again, ito alam ko marami magagalit sa amin dito ng mga sabungero. Kumahinto itong Isabong operations. Marami, hindi lang sabungero, kundi yung mga bihawak talaga ng mga franchise. But sana maintindihan ninyo, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa halaga ng pera na magiging losses ninyo
kapag nahinto itong isabong. Hindi po, wala pong katapat na value of money ang buhay ng tao. Kahit na sabihin mo, manyunyupi yan. Manyunyupi yan. Sabihin mo, masamang tao yan dahil manyunyupi. Pero buhay pa rin ng tao yan. Wala pong katapat na pera yan. Walang halaga ng pera na makakatapat yan. So, Senator Tolentino, go ahead. Mr. Chairman, before. Yes, sir. We believe that this action to be taken would get the cooperation of the others. They will get the cooperation of everyone. Pag gusto nating mapatino ito. Thank you. Thank you, sir. Senator Tolentino, you have the floor. Matanong ko lang po sa PAGCOR. Noong nakaraang linggo po, may mga ulat na lumalabas na meron din pong colorum operator ng isabong. Kahit wala doon sa listahan ng 7. Yung bang sa pagpapatigil natin ngayon, ay mga ngahulugan ba natitigil din yung colorum o baka meron namang isang fly-by-night isabong na mag-operate din? Pangalawa, yung amendment ko po kanina doon sa motion ng ating kagalang-galang na Senate President ay nangangailangan din na yung GCash ay alisin doon sa kanilang menu yung pagbabayad sa isabong. Kasi nga po, baka magkaroon pa ng isang panibagong isabong naman na hindi nyo binibigyan ng lisensya na mag-operate at saluhin po itong ginagawa nitong 7. Tama po ba yun? Yung aking dalawang nabanggit na items, Madam PAGCOR. Mr. Chair, as to the illegal operators po, PAGCOR can only regulate po ang kanilang mga licensees. We are in coordination po with the law enforcement agencies para po sa pagkukurba or pagpapatigil ng mga illegal na operators, sir. Tungkol naman po dun sa GCash, sir, as provided in our regulatory framework, we are only allowing po our licensees to include as their payment system po ang mga accredited ni Bangko Sentral. So, Mr. Chairman, dapat po siguro si GCash ay pumayag din na alisin doon sa kanilang menu ng pagbabayad yung isabong. Kasi baka may sumulpot na naman ngayong illegal na operator na pwedeng saluhin itong operation na ginagawa ng ating ipapasuspend ngayon, Mr. Chairman. Yes, before that, Senator Tolentino, may dagdag lang si SP sa Yes. sinasabi. In that case, the apprehension of Senator Tolentino is correct. In that case, this is a very good chance for the PNP chief to show what they can do. Di subukan nila. Di ba? Kayang-kaya niyong patigilin yun at trade-in yung mga yun. Pagka meron tumira ng colorum. Di po ba? General Carlos. Mr. Chair, illegal po yan. Hindi po namin i-tolerate lang. Lalo na po yung mga ganong klaseng operation. Kung nahirapan po kami dito sa operation na ginagawa through a regulatory body, mas matindi po ang aming action sa mga illegal. We are committed to enforce the law and make sure na yung illegal po ay talagang hindi po namin papabayaan. Amin pong tatrabahuin po yan. Very good to hear. Thank you, General. Mr. Chairman. Yes, sir. Go ahead. The observation of Senator Tolentino sa PAGCOR, yung illegal, yung 23 na sinasabi yung illegal, yung resultant effect nun, matitigil din yun because they hinahack lang nila yung legitimate, di ba? So pag nasuspend yung licenses ng mga legitimate operators ng isabong, necessarily, wala sila mahahack kasi wala activities yung legitimate licenses. Is that a correct statement? As to hacking po ng feeds na aming licensed operators, Mr. Chair, that is correct po. However, wala po kaming jurisdiction. I know that. Ang sinasabi ko, ang resultant effect, pag sinuspend nyo yung 7 legitimate, wala ma-hack yung illegitimate, yung 23 other illegal online. Kasi nag-hack lang sila sa legitimate. So sinasabi ko, ang resultant effect, pati yung mga illegal, yung illegitimate na nag-hack lang, wala ring activities yon. Wala sila ma-hack eh. Correct? Yes, Mr. Chair, if Thank as you. to hacking po. Thank you. Ito pang game fixing or chope, talagang it's happening in the cockfights. Any one of you can answer?
It does happen in any cockfight, the term chope or the chope arrangement. It happens in any cockfight, Mr. Chairman. So, for example, Mr. Chairman, kung ako po yung owner ng manok, sasadyain ko pong matalo yung sarili kong manok when in fact, may mga bettors ako or other friends na tataya sa kabilang manok para to ensure na manalo po sila. Yun po yung chope. Kung magkakaroon ng chope, sino ang nag-i-incur ng damage dito? Sino masasaktan? Or sino nalulugi kapag nagkakaroon ng chopean doon sa Manila Arena? Sino ang magagalit? At pwedeng magkakaroon ng motibo na kidnapin itong mga involved sa chopean. Sino masasaktan? Again, Mr. Chairman, based on a chope theory, ang masasaktan po talaga dito, kung sino po yung arrangement nung may-ari po ng manok. Or minsan po yung may-ari po ng manok ang nadadamage din po dyan. Kasi hindi niya alam na chinochope pala yung manok niya po. So, yun po talaga yung damage na masusustain. May mga taong probably binigyan po ng tip na tumaya sa kabilang manok when in fact, dito pala ang manok na pipilayan po. Parang ganun po ang scenario. Marami pong third parties na maaari pong maging magalit sa ganitong arrangement po. So, double cross. So, in that case, dito sa case number 1 natin, kung ganun ang theory natin, pwedeng ang nagagalit sa mga bata na nawawala ay yung financier or yung farm owner, may-ari ng manok. Just in case hindi niya alam ang pinagagawa ng mga bata na missing ngayon, na tinyupi na pala yung manok. Sila ang handler, sila ang giver. Tapos yung financier, blind pala, na itong mga bata na ito, nagkukontak na pala sa iba, pumusta ka sa kalaban dahil yung manok namin, talo na ito. Pwede magagalit yung financier. Yun ba ibig mo sabihin? Sa ganung sitwasyon po, maaari po, Mr. Chairman. May mga ganitong, may maaari pong yung ganung pagkakataon na mangyari dito sa sitwasyon. Okay. So dagdagan natin, furthermore, kung yung financier nila mismo or yung farm owner ay nawawala rin, missing rin hanggang ngayon, sino pwedeng nagagalit sa kanila? Sa farm owner at saka sa yung financier? I'm sure it goes higher and higher. Ngayon nga, nawawala yung 6. Later on, na-discover ng police na pati yung financier nila nawawala rin, missing. Sino nga ang pwedeng posibleng nagagalit doon sa financier na bakit siya kidnap? Mr. Chairman, maaari pong baka may napangakuan po yung financier sa ganong klaseng arrangement na kasi malaki po yung tayaan sa labas eh. So maaari po na may arrangement na iba yung financier po sa ganon. So can you categorically say na yung Manila Arena as far as case number 1 is concerned ay hindi masasaktan in any manner, in any way sa panyunyupi ng 6 na bata na yun? Mr. Chairman, actually yung Manila Arena po, yung management ng Lucky 8, we reviewed the fights po ng entry po nila during that night. And after reviewing it, we believe na wala pong panyonyope ang nangyari po sa entry po nila. So, kung walang panyonyope, sabi ng PNP, ang motibo is panyonyope. Ngayon, sabi ninyo sa na-review ninyo, yung records ng fight ay walang panyonyope. Bakit biglang naglaho itong 6 na bata na ito? Biglang nawala. Ano ito? How can we reconcile these facts na sinasabi mo? Like I was saying, Mr. Chairman, kasi po, ang Lucky 8, kami pong mga operator ng Isabong, we are just merely a service provider po ng Isabong. Kasi po, ang Lucky 8 po, either po kung sino po manalo dyan sa manok na yan,
Hindi po kami, wala po kaming vested interest na, wala po kaming pakinabang po. Either kung sino po manalo na yan. Kasi kami, ang Lucky 8 po, commission lang po kami. We get 5% commission po sa kada laban. At yun po yung pinamimigay namin yun po yung pinababayad po namin sa aming. Okay, parang gusto mong sabihin na manalo, matalo sila, manyupi o hindi, safe yung Lucky 8, meron kaming kita, may income kami, so wala kami pakialam dyan sa ginagawa ng sindikato. Yan ba yung punto na gusto mong palabasin? Hindi naman po, Mr. Chairman. Nabanggit ko nga po, we maintain po yung integrity ng mga cockfights po namin every event. So you mentioned about integrity. Pag nanyupi yung mga bata, hindi kayo magagalit. Nasisira yung integrity. Nasisira yung pangalan ng inyong sabungan dahil nagkakaroon ng tsupian dyan sa inyong operations. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo masasaktan? Mr. Chairman, ang protocol po ng kumpanya pag merong ganyang tsupian is just to disqualify po entirely yung buong grupo po nila. Then they will not be allowed to participate in any other cockfights po of the company. Yun lang po yung magiging protocol po namin dyan. Okay. As far as you know, meron tayong 7 na licensee from PAGCOR. Among the 7, iisa lang kayo, yung Lucky 8. Meron 6 na potential or actual or real kakompetensya ninyo. So, kung hindi nyo ma-maintain ang integrity ng inyong operations, ng isabong operations ninyo, posible na yung mga bettors ay lilipat doon sa ibang isabong operators. Di ba? Iiwanan kayo dyan. Ayaw na namin dyan magsugal sa Lucky dahil maraming chupi dyan. Dito na kami magsasabong sa ibang palaro. Kung wala kayo ng income, okay lang sa inyo, hindi kayo masasaktan. Masasaktan po, Mr. Chairman. Kaya po, we always maintain po yung integrity po ng mga laban po namin. At we always make sure that fair yung labanan ng mga cockfights po namin. And quality rin po yung mga palabas. Kaya po, we don't tolerate po yung tsupian sa Lucky 8 as far as we are concerned po. Kasi, you know naman po ang gambling eh. If na-mix po ang gambling ng dayaan, so it's no longer gambling. Kumbaga, okay, you don't tolerate. You don't tolerate. Ayaw ninyo yan. Ibig sabihin, galit kayo pag may manyunyupi. Yes, okay. Mr. Chairman. Okay. You know why? We are trying to establish motives here. Kung sino ang tinatamaan, sino nagagalit sa ganung klaseng operation. But we are not pinpointing anybody na sila talaga ang may kagagawan nito. This is investigation. Talagang i-establish natin muna yung motive dito sa pagkawala nito mga bata na ito. So, thank you for answering my questions. Maraming salamat, Atty. Because naman po, sir, sa kidnapping incident at San Pablo City. So, at that time when I was informed of the incident, I immediately directed the creation of SITG, purposely to have an in-depth and impartial investigation on the matter. So I directed the SITG to get hold of the CCTV footage and preserve all the evidence. Since the case is in San Pablo, appears to be a kidnapping incident, I directed the Chief of Police of San Pablo City Police Station, who is with us also today, sir, and he has his own presentation also, and closely coordinate to anti-kidnapping group before. Paano ka na punta San Pablo? Anong relasyon doon? Sir, meron din po, sir, isa doon, sir, na kidnapping incident, sir. San Pablo, Laguna? Yes, sir. San Pablo City, sir. Kidnapping incident? Yes, sir. Incident, sir. Meron din po nangyari doon, sir. Tapos? So, na may CCTV footage doon, sir. So, kinuha namin, sir. Yeah. Pinalo up namin yun, sir. At ano to, sa Bungero rin? Yes, sir. Yes, sir. Farm owner, sir. Farm owner naman? Opo, sir. So, may I continue, sir? Sige. You mean to say, ito si Ricardo Lasco? Yes, sir. Opo, sir. Ito yung nakita natin sa
Footage, sir. footage na pinasok ng ilang van Opo, sir. na naka-tactical movement pa yung mga naka-black, para naka-black patig, pero naka-bonnet, Yes, sir. na kung makabit-bit nung tao, paglabas, akala mo mga legal talaga. Opo, sir. Ha? Kaya nakakatakot ito. Yes, sir. Very swift, very precise, very accurate yung kanilang movement. Yes, sir. Nakakaduda ba? Nakakaduda. Napakilala po sila sir na NBI according to the investigation, sir. Kung ako mag-kidnap ng tao, bakit ako magpakilala ng NBI ako? That's why, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo. That is to mislead. That is to mislead after the fact. Diba? Yes, sir. After the fact investigation. Yes, sir. I-mislead na yan. So, NBI ako, NBI kami. Kaya ang maghahanap na asawa, pupunta sa NBI. Yes, sir. Yun pala, wala. Yes, sir. Sige, continue. Yes, sir. So that's why, sir, because of that incident, we coordinated, sir, with the anti-kidnapping group. So in the same manner, sir, I ordered the SITG to ask the technical assistance for the preservation enhancement of CCTV footage. So with the incident, investigation conducted, sir, by San Pablo Chief of Police, a case of kidnapping was filed in the City of Prosecutor's Office of San Pablo. So the Chief of Police, sir, has his own presentation, sir. May dala po siya. So in the meantime, sir, I directed the Chief of Police of San Pablo in the SITG to continue the conduct of investigation to bring all the perpetrators to justice, sir. That's all po, sir, Mr. Chair, sir. Tanong, wala rin CCTV footage ng Santa Cruz na Capitarina? Wala rin? Try to find out, sir. I will try to find out, sir. Hindi, sir, ito na, ang sasagot niyan, si IDG, field officer. Your Honor, wala kaming nakuha na CCTV footage because yung incident, sir, is yung previously, sir, matagal na. Tapos yung pumunta yung mga investigators natin, parang sinabi nila, sir, na wala silang CCTV, sir. Hindi, iba yan. Iba yan yung apart from the case ni yung sinasabi ngayon ni Colonel Pitalio, yung case number 2 natin, ang tinatanong ni Sir Ping, kung naghingi ba kayo ng CCTV footages doon sa Santa Cruz, ha? Sa Santa Cruz. Yes, sir. Actually, sir, sa loob, sir, ng Capitarina, sir. Actually, punta ko dun, sir, personally, sir. Pero sabi nila, sir, sabi ng guard doon is tira daw, sir, yung CCTV. That's why we submitted subpoena, sir. Sinubtina namin, sir, yung... Sira? Sabi? Sira daw, sir. Sira? Yes, sir. Kaya patuloy ang kidnapping doon dahil sira yung kanilang CCTV. Napakalaki ang kita nito, ha? This is a multi-billion industry. Tapos, simpleng CCTV, sira na CCTV, hindi mapapalitan. At nagkakaroon pa ng 4 cases of missing persons dyan sa lugar na yan. Hindi ko alam kung yung kalbo ko baka masusugat na ito sa kakakamot ko pag ganun ang rason nila. Chairman, how many days apart ba yung 4 cases? How many days apart of each other? Yung 4 cases. Dahil 4 cases ang involved yung Santa Cruz. So all those times, sira yung CCTV. Tapos Manila Arena, gano'n din, wala pa rin CCTV. Sana huwag maging obvious itong nangyayari na ito dahil palagi na lang walang CCTV. Napakalaking kita nitong negosyo na ito. CCTV lang, hindi maayos-ayos. Mr. Attorney Santos, sa inyo man kaya ito? Bakit ngayon pabiyaan yung sira yung CCTV nyo? Ikaw man kayang presidente ng Lucky 8. Paano naging pabinabayaan yung sira yung CCTV ninyo? Actually, hindi po sira yung CCTV po sa Santa Cruz po. Wala po talagang CCTV doon sa pagkakalam po namin. Pag-core, kayo na naman. Sus, ang buhay ito.